Oh, 5:40 na. Family Feud na. 5:40 na! Family Feud na! Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Solid ang banding ng Alehar Brothers. Magaganda na, fighter pa, Palaban Beauties. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Sir, good to see you. Here we go. Hello po. Hello. Here we go. Hello. Barbara. Come here. Magandang hapon po mga kapuso. Kamusta ang linggo niyo so far? Okay ba? Sino ba sa inyo dito ang may mga kapatid? Okay. Okay naman kayo? Wala namang conflict o tampuhan? Nya! That's great, of course. Dahil siyempre, peace and good vibes araw-araw ang goal natin dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Speaking of magkakapatid, narito po ang unang team, mga makikisig, pamilya ng mga artista, performers at businessmen. Please welcome the Alehar Brothers. Siyempre, ang leader po nila ay ang kanilang panganay. A very, very good actor. Nakakatrabaho ko po many times. It's my privilege. And of course, an avid painter. And also a tennis player. At nag-level up na rin po siya bilang guro sa kolehiyo teaching communication arts and writing. Please welcome Mr. Toby Alehar. Thank you po. Welcome. Welcome Pleased po, to be welcome. here. I know, we're happy Yeah. to have you and your brothers. Of course, Yeah, my good. brothers. Kayo na Yeah. po magpakilala. Yeah, let's start with Jojo. No, he's the leader actually of the Tigers. We have Paulo and Dong Alehar. Now, we're all in the real estate business. It's a family-owned business, but individually we do our own thing. That's right. Anim po silang magkakapatid na lalaki. At isa po sa kanilang brother, ayan, nandito po ang kanilang kapatid. Yung isa ay wala dito, pero meron tayong picture na ipapakita. Magkakapatid, nandito po. Kumpleto to. Yeah! From left to right, ayan, Sir Toby, Angelo, Chino, the one in the audience. Paulo, Paulo. of course, Jojo, Yes. and Dong. yun. Good luck sa Alehar Brothers. Yeah. Enjoy the game. Alright. Ito po, ang makakalaban ninyo. Nagsimula po sila bilang mga sexy actresses back in the late 90s. Naging mami na rin po. At syempre, ibang mga careers na rin ang pinuntahan na walang makapipigil sa Palaban Beauties. Oh, yeah! Ang captain po nila, ang artista at mom of 5, Camille Rojas. Hi, Dong. Hello, Miss Camille. Welcome. I'm good to see you. Good to see you, good to see you. So, bali parang ito ang first ko after 14 years. That's right, that's right. Miss Camille, sino-sino pong makakasama? Kayo na po magpakilala, Lahat please. mamas. Yeah. So, I got Barbara Melano. Hello, Miss Barbara. And then I got Aliona Mo. Hello. Aliona. And my sister Katrina Paula. Si Miss Camille ay naka-base na po sa Australia and is working as a medical, Yeah, in the medical pathology. field. In the Yeah. medical field. So how many years? No, I just recently graduated in pathology. So, nasa Pilipinas ako para, yung brain ko masyado. Relax muna, pamparelax. At babalik din kayo doon. Yeah, because of the job. Para makarelax ang utak ninyo, sumagot mo kayo ng mga top answer dito. Siguradong mawawala ang mga iniisip. Kayang-kaya. Amin to! Kayang-kaya. Are you ready? Yeah. Okay, let's do this. Palaban Beauties, nag-aantay na ang 200,000 pesos. Eto na po, Kuya Toby, and of course, Camille, let's play round 1. Fight! Alright, good luck. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit laging mainit
ang ulo ni Mrs. Miss Camille? Walang pera. Wala daw budget. Nandiyan ba yan? Uy! Tama. Miss Camille, pass or play? Play! Sir Toby, balik mo muna tayo. Magbigay ng dahilan kung ba't laging mainit ang ulo ni Mrs. Ma'am Barbara. Mga bayarin sa utang. Maraming babayarin. Nandiyan ba yan? No. Ang sa'yo na. Magbigay ng dahilan kung ba't laging mainit ang ulo ni Mrs. Kaaway mo asawa mo. Kaaway niya si Mister. Nandiyan ba yan? Oh. Miss Katrina? Mainit na panahon. Mainit kasi yung panahon. Kaya nakakadamay ang mainit ang ulo. Nandiyan ba yan? Wala rin. Alakad Brothers, pwede na kayo mag-usap-usap. Ang Camille, 2 strikes na, kailangan masagot nyo to. Dahilan kung ba't laging mainit ang ulo ni Mrs. Hindi ka binabayaran sa utang. Mahirap maningil, hindi binabayaran ng utang. Wala. Alright. Feeling ko alam nyo to eh. Ewan ko. Hindi ko alam. Sir Dong, magbigay po ng dahilan kung ba't laging mainit ang ulo ni Mrs. Napipikon sa mga anak. Napipikon sa mga anak. Sir Paulo, Naglolo ko yung asawa. naglolo ko. Kuya Joe, ano kaya? I'm sure sa inyo, hindi mo, baka hindi mo alam kasi hindi naman umiinit ang ulo sa iyo. Ako nagpapainit. Sige. Ano kaya? Kulang sa pag-ibig na lang. Pag-ibig na lang. Kulang sa Kulang pag-ibig sa o pag-ibig. sa pagmamahal. Marami naman. Sir Toby, magbigay ng dahilan kung bakit laging mainit ang ulo ni Mrs. Ba't kaya? Sarili ko. Mens. Oh, mens. O kaya meron siyang may period, may dysmenorrhea. Nandiyan kaya yan. Ang sabi ng survey dyan ay... Wala! Wow! 71 points agad ang Alihar Brothers. Di bale, may 3 rounds pa naman para makabawi ang Palaban Beauties. Guys, may natitira pa mga sagot sa board. So oras na para kayong manalo ng 5,000 pesos. Hi. Hello, ano pong pangalan niyo? Emilyn po, Emilyn Emilyn. Berganyo po. From Bayuga Elementary School po. Oy, batiin po muna natin Shout out ang po inyong sa mga ST Omega Kawayan City. estudyante. Kayo po'y teacher doon. Opo, teacher po. Ma'am, dahilan kung ba't laging mainit ang ulo ni Mrs. for 5,000 pesos? Sir, ito po talaga kami mga teachers po. Sir, pagod po. Dahil pagod. Siyempre, stress sa work. Opo, sir. Tapos pag-uwi, siyempre marami pang gagawin, Opo. mga gawaing bahay, Yes, sir. pag-aalaga sa pamilya. Opo. Galing sa experience, nandyan po ba ay dahil siyempre pagod? Wow! Sir, thank you po. Thank you so much. God bless, sir. God bless po. Congratulations. Ako po para sa room. Okay. Tak, eto na po yan. Thank you po. Number 4. Kasi makalat. And finally, number 5. Parang sa inyo yata yun, di ba? Sa inyo yata yun. Nag-enjoy pa rin tayo dito sa Family Feud ngayong gabi. Nagbabartagulan ang makukulit na magkakapatid laban sa magkakatropang Never Say Die. Ang Alihar Brothers, nakakascore na po sila with 71. Pero hahabol daw Palaban dito sa round na ito. Ito na ang tahagpatan nila Jojo A and Barbara for round 2. Let's go! Ay, wow. Here we go. Top 6 answers are on the board. Matapos ang laboratory tests, sinabi ng doktor sa pasyente, "Nako, kulang ka sa blank." Miss Barbara, Kulang ka sa dugo. kulang sa dugo. Nandiyan ba ang kulang sa dugo? Uy! We'll pass. Play? Play. Okay. Here go, balikan. Let's go, Miss Barbara. Namalyona, matapos ang laboratory test, sabi ng doktor sa pasyente, "Naku, kulang ka sa blank." Potassium. Potassium. Nandiyan ba potassium? Yes? Ma'am Katrina, sabi ng doktor sa pasyente, "Naku, kulang ka sa blank." Sa exercise. Exercise. Nandiyan ba exercise? Meron. Miss Camille, sabi ng doktor sa pasyente, "Kulang ka sa blank." Vitamin C. Vitamin C. Nandiyan ba si vitamin C? Yep. Miss Barbara,
O, so nagpa-check up. Sabi ng doktor sa pasyente nung nakita yung laboratory tests, kulang ka sa blank. Vitamin D. Vitamin D. Very specific. Ang vitamin D ay nakukuha natin sa araw, di ba? Morning sun, yun ang pinakamaayos. Nandyan ba ang vitamin D? Nandyan na. Kasama na sa vitamins. Sa vitamins. Nandyan na. Matapos ang laboratory, sabi ng doktor, nakukulang ka sa blank. Iron. Ayon. Nandyan pa si Ayon. Hoy, wala. Alihar Brothers, pwede na kayo mag-usap. Miss Katrina, matapos ang laboratory test, sabi ng doktor, kulang ka sa blank. Pwedong, na matapos nagpa-laboratory test yung pasyente, sabi ng doktor, naku, kulang ka sa blank. Pahinga. Pahinga. Sir Paolo, tulog. Pahinga, tulog. Sir Jojo, Kulang ka sa pag-ibig. Sir Toby, matapos ang laboratory test, sinabi ng doktor sa pasyente, nako, kulang ka sa blank. Pwede niyo pong kunin sa kanila or baka may sarili po kayo sagot? Kunin ko sa kanila. Kulang ka sa pahinga. Pahinga. Alright. Ang sabi nila, kulang sa pahinga. Nako, hindi matibag-tibag ang samahan ng Alihar Brothers. Meron na sila 158 points. Pero, siyempre, sinusubok pa rin lumaban ng ating mga Palaban Beauties. At kaya meron pa tayong isa dito. Ibig sabihin, yung audience natin, yung chance na naman manalo nun. Okay. Yuna. Hello po. What's your name? Princess po. Hi, Princess. Princess, here's a question. So, nagpapa-laboratory tests ka naman, annual Yes. physical exam? Yes. Oh, very good. Dapat every year yan, ha? Para Yes. malaman natin. So, pag sinabi ng pasyente sa doktor, nakukulang ka sa blank, ano kaya yung blank? Siyempre, katawan natin to. Nutrients! Wow! Kailangan talaga ng nutrients. Sobra! Ang tanong, specific nutrients kaya yan? We'll see. Nutrient. Hoy. One last. Isa mo? Okay. Give it a try. Okay, can I have your name, please? Star Villanueva. Star Villanueva from? From Quezon City. Hello, Star. Okay. Ready ka na, Star? Yes. O, sinabi ng doktor, nako, nakita niya yung laboratory. Sabi niya, nako, kulang ka sa blank. Ano kaya yon? Kulang ka sa timbang. Oh. Kasi may mga ideal weight tayo. Depende sa height. Nandyan ba ang timbang? Wala. Mamaya ulit. Medyo mahirap. Tignan na lang natin number 6. Nagbabalik po ang Family Feud kasama ang team ng male siblings at ang team ng female friends. At after 2 rounds, nangunguna pa rin ang Alihar Brothers, 158 points. Habang siyempre palaban pa rin ang Palaban Beauties. Pero wala pa silang puntos. Pero iba na ang kapalaran dahil third round na ito siguro. Up next is Paolo and Aliona for round 3. Let's go. High-tech po ang trabaho ni Sir Paolo dahil nasa Forex digital trading po siya. Tsaka siyempre, iba-iba pa mga businesses online. Para po sa mga hindi po pamilyar sa isang Forex trading, paano po ba? Can you please explain it in layman's terms? Actually, ang pinakamadaling explanation nun is buying and selling of currency. Pag mataas siya, ibebenta mo. Parang sa mga US dollars, kumita, parang para gano'n. kumita, oh. Pag mababa siya, bibili ka, you buy. Sir Paolo, ngayon ba is it a good time to invest ngayon? Sa panahon ngayon? Like, itong Depende buwan na to. kasi, pagka yung, for example, cryptocurrency, pataas siya eh. So, pagka cryptocurrency, maganda. Pag crypto? Yeah. Wow, sa blockchain. Yan. Mga ganon. Ganon. Okay, exciting po yan. Si Ma'am Aliona naman, she has 2 beautiful Ay. kids. Ilan taon naman sila? Isa pong 22 and isang 10. 22 and 10. Honor student. Good luck. Sir, good luck. Ito na po, top 6 answers. Name something na mabibili sa fast food restaurant na. Hindi pa tapos. Pero anyway, sige, ano kaya yun? Ano sagot? Hotdog. Hotdog. Opo. Tatapusin ko po, ha?
something na bibili sa fast food restaurant na hindi mabibili sa karinderya sa kanto. Hotdog. Okay, nandyan ba ang hotdog? Wala. Sa karinderya, marami po kasi yan. Hot silog, log silog, lahat na. Sir Paolo, something na mabibili sa fast food na hindi mabibili sa karinderya. Okay lang, okay lang. Katrina, I'll give you a chance. Something na mabibili sa fast food restaurant na hindi mabibili sa karinderya. Sa bagay, ang steak, siguro mga 3-5 minutes, luto na dapat yan. Ito, medium yan, di ba? Nandyan ba ang steak? Pwede pang mas mataas, Gedong. Again, something na mabibili sa fast food restaurant na hindi mabibili sa karinderya, sa kanto. Apple pie. Apple pie. Apple pie. Nandyan ba ang apple pie? Uy! Pero mas mataas ang burger steak. Katrina, pass or play? Play. Play. Sir Paolo, balik mo muna tayo. Okay. Parehong 3 points kasi yan eh. Tatlo yung sumagot. Pero since nauna ka, ang rule natin kung sino yung first, siya yung bibigyan natin ng chance. Okay? So, something na mabibili sa fast food na hindi mabibili sa karinderya. Carbonara. 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 Nandiyan ba si Carbonara? Walang carbonara, Miss Barbara, sa fast food. Something mabibili sa fast food na wala sa karinderya. Pizza. Pizza. Nandiyan ba ang pizza? Meron. Miss Aliona, ano pa? Float. Float. Yung merong may soft drinks, tapos may ice cream sa taas. Oo. Nandiyan ba ang float? Wala. Alihar Brothers, ayan na. Miss Katrina, something na mabibili sa fast food, pero hindi mabibili sa karinderya. Mango crepe. Mango crepe. Nandiyan ba ang mango crepe? Wala. Ito na chance. Again, fast food. Kuya Dong, something na mabibili sa fast food na hindi mabibili sa karinderya sa kanto. Coleslaw. Coleslaw. Si Paolo. Fruit salad. Fruit salad? Pwede. Si Jojo A. Pag-ibig. Puro ganun. Kaso hindi na bibili. Kaso hindi na bibili. Hindi nabibili sa ano. binibigay Pero yun, sana libre. sineserve, di ba? Sineserve Sana yun. sineserve. Sineserve yun. Serve with love. With love. Tama. Ano? Yun, kahit saan. Kahit saan pwede. Kahit saan. Caesar salad. Caesar Or salad. salad. Okay. So, Toby, again. Something na mabibili sa isang fast food restaurant na wala doon sa karinderya. Fruit salad. Fruit salad. O, they will go with fruit salad. Ang sabi po nila ay fruit salad. Ang sabi ng survey. Wala! Alright. Eto na. Finally, may score na po ang Palaban Beauties. 26 points. 158 points naman sila. May tatlo pa. Eto na tayo. Sino pa sa inyo gusto manalo ng 5,000 pesos? Okay, tara. Taga saan yung tili mo? Iloilo City po. Wow, Iloilo. What's your name? Si Yan Trisha Hanapa. Okay. Ano ang mabibili sa fast food restaurant na hindi mo mabibili sa karinderya? French fries, Kuya Dong. French fries. Ito, number 3. Ice cream sundae. Ito, number 1. Ako huhula na number 1. Hamburger. Oh, hamburger. Nakakalimutan niyo yung hamburger. Kasi bihira naman ang hamburger sa karinderya. Diba? Bihira ang hamburger. At sa fast food, yan ang number 1 parati. Anyway, eto na. Ang tanong na natin, sinong papasok sa Fast Money Round? Magkakaalaman na sa pagbabalik ng Family Feud. Nag-enjoy pa rin tayo dito sa Family Feud ngayong gabi. After 3 rounds, the Alihar brothers have 158 points. Habang ang Palaban Beauties may 26 na. So this is our last head-to-head battle. Ito na ang bunso ng mga Alihar na si Dong at ang negosyanteng si Katrina Paola. Let's play the final round. Good luck. Top 4 answers na lang hinahanap natin. Anong hayop ang posibleng mas matalino pa sa ex mo?
Unggoy. Unggoy. Mas matalino pa sa ex ang unggoy. Hop. Pwede pang mas mataas. Anong hayop ang posible pang mas matalino kaysa sa ex mo? Miss Katrina? Hindi ko na alam. Kahit anong hayop, Yari na 3 talaga ako seconds. sa mga anak ko nito. Hindi, okay lang. Okay lang. It's okay. So, pass or play tayo, final round? Okay, Pass. pass daw. Pass. Dok. Okay, ipapass nila. O pass daw. No, coach eh. Wala na usap ha. Nakabalik tayo. Okay. Okay. Ma'am, Yes, ma'am. anong hayop ang mas posible pang mas matalino sa ex mo? Aso. Aso! Nandiyan ba ang aso? Number 1. Miss Barbara, ano pa kaya? Pusa. Pusa! Nandiyan ba ang pusa? Nandiyan ang pusa. Miss Aliona, anong hayop kaya ang posibleng mas matalino pa kaysa sa ex mo? Gorilla. Hey, gorilla! Nandiyan pa si gorilla! Walang gorilla! Miss Katrina. Ha? Tiger. Tiger! Nandiyan ba ang tiger? Wala rin ang tiger. Andun na kayo. Miss Camille, isa na lang. Kailangan makuha niyo ito. Anong hayop ang posibleng mas matalino pa kaysa sa ex mo? 3 seconds. It's okay, may chance pa kayo. Kung hindi nila makuha ito, yung puntos na yan mapupunta sa inyo. Mga kuya, Sir Dong, ano kaya to? Anong hayop ang posible na mas matalino pa kaysa sa ex mo? Baboy. Baboy? Baboy na rin. Baboy rin. Sir Jojo, eh? Alam mo na. Pag-ibig. 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 Ipis. Tipis. Tipis. Hindi, di ba? Utak. Ipis eh. Sabi nga, di ba, pag may nuclear war, ipis na magsusurvive. Yes, correct. Oo. Oo. Hindi, tsaka di ba lagi mo sila, hayop na ipis to. Kaya, hayop tama. Ipis. Hayop, ipis, tapos X. Sir Toby, ano pong hayop ang posibleng mas matalino pa kaysa sa ex mo? For the win. Insekto. Insekto. Ang pinakamaraming hayop sa buong planeta ay ang mga insekto. Nandyan po ba ang insekto? Ano ba to? Number 4. Ang ating final score, Palaban Beauties 293, Alihar Brothers 158 points. Okay lang. Sir Toby, Senyor, nag-enjoy po kami. salamat. That was very close. Di ba? Naisip niyo ba yung ibon? Optional. Actually, naisip namin eh. Kaya lang, parang wala akong naririnig na utak ibon ka eh. Laging utak ipis ka. Yun na nga Utak, eh, kaya nga eh. Tama, tama. Sa Alihar Brothers, may 50,000 pesos pa rin naman po kayo. At syempre, Palaban Beauties, in-expect niyo ba na mananalo kayo? Hindi. In behind my back, I wanna say like kalapate, pero I'm not sure. Kalapa. Kalapati, kasi sardine daw umuwi yan sa Oh, di ba bahay. yun ang send messenger way back? Tama. Pero ito na, you're in. So ang tanong, Miss Camille, sino ang lalaban sa Fast Money? Siya, kaya mo? Oh, sige. Barbara and Camille! Dito po sa Family Feud, araw-araw ay happiness overload. At happy rin po ang Palaban Beauties dahil silang nanalo sa ating masayang game kanina. So, ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At panalo rin ng 20,000 ang napiling charity. Miss Barbara, ano pong napili ninyo? Golden Gate. Golden Gaze. Ayan po, mapupunta po ang 20,000. At this point, si Miss Camila ay nasa waiting area. So let's play Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. So, sa kalye, kapag biglang may tumawid at muntik ng masagasaan, anong karaniwang sinasabi ng driver? Ay! Minsan, nasusuka ka kapag sumakay sa blank. Bus. Karaniwan mong reklamo sa katawan mo. Mainit. Una mong naiisip kapag sinabing Ilocano. Pangasinan. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa taong nagkasala sa'yo? 5. Let's go, Miss Barbara. So, sakali, pag biglang may tumawid, ang sasabihin mo na, ngayari, ikaw yung driver, ay! Muntikan sa mga masagasaan. Ang sabi ng survey natin ay, parang hinahanap yata dito yung talagang line, yung sasabihin mo.
yung sasabihin mo. Minsan, nasusuka kapag sumakay sa bus. Ang sabi ng survey. Nice one. Karaniwan mong reklamo sa katawan mo. Init, mainit. Ang sabi ng survey. Wala. Una mong naisip kapag sinabing Ilocano, Pangasinan. Ang sabi ng survey. Wala. Baka ang hinahanap dito, yung trait. Ano yung naiisip mo? Parang gano'n. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa nagkasala sa'yo? Sabi mo 5. Ang sabi ng survey, wow, 66. Good start. Pretty good start. Pretty good start. Ang mahalaga may puntos. Welcome back, Camille. Hi! Hello, hello. Hello. At this point, makikita na po ng manonood na si Ma'am Barbara ay nakakuha ng 66 points, meaning 134 to go. So give me 25 seconds on the clock. So, sa kalye, kapag biglang may tumawid at naku, muntik masagasaan, ano ang karaniwang sinasabi ng driver? Go. Tabi ka dyan. Minsan, nasusuka ka kapag sumakay ka sa blank. Sa jeep, Karaniwang mong reklamo sa katawan mo. allergies, Una mong naiisip pag sinabing Ilocano. kuripot, On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa nagkasala sa'yo? 6, Let's go, ma'am. We need 134. So dito muna tayo. Scale of 1 to 10, gaano ka kabilis magpatawad sa taong nagkasala sa'yo? Sabi mo 6. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay 5. Ako ni Ma'am Barbara. Una mong naisip pag sinabing Ilocano. Ang sabi mo ay Kuripot. Yun ay dahil siguro dahil magaling sa pera. At matipid ang mga Ilocano. Ang sabi ng survey sa Kuripot ay top answer. Karaniwan mong reklamo sa katawan mo, maraming allergies. Ang sabi ng survey. Bakit? Ang top answer, tumataba, lumalaki. Di ba? Yun yung karaniwang reklamo. Yeah. Minsan, nasusuka ka pag sumakay sa jeep. Ang sabi ng survey. Boy, kasi open eh. Open naman yung bintana, hindi nakakahilo. Bus. Bus yung top answer natin. Sa kalye, kapag may tumawid, muntik masagasaan ang sasabihin ng driver ay, tumabi ka dyan. Ang sabi ng survey. 26 na. Ang top answer, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. But anyway, you still got 100,000 pesos. Congratulations. It's nice to play. Oh, I'm glad you had fun. Sir Toby, Sir Jojo, Kuya Dong, and Kuya Paolo. Oh, sayang. Ma'am, congratulations muli. Family or friends, iisang tropa lang po tayo. Team Family Feud lang po tayo. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo, kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.